Pilipinas ay na parang na isip ko na iba pa rin pala yung kahit nahihirapan ako, iba rin yung kinikita ko rito na buo kong hinahawakan na napapadala ko na lahat ng pangangailangan ay nai-survive. Samantalang nung nasa Pinas ako sa konting kinikita ko lang ay hindi pa yun magkasya. Kaya minarapat ko na bumalik na lang uli. At sa patuloy kong pabalik-balik ay tumagal ako sa loob ng 15 taon. At sa pagbalik ko dito ay nakasanayan ko na lahat ng trabaho, lahat ng kultura nila, pati yung salita nila ay natutunan ko na rin, yung Arabic nila. At lahat ay kumbaga nakabisado ko na yung ugali ng aking mga amo at na kasanayan ko na rin pakisamahan ang aking mga kasama. Nung una ay kami ay nag-aaway pa, pero dahil nga sa pagtagal ng panahon ay nakabisado ko na, so hindi na kami nag-aaway niyang mga kasama ko sa baba. Yung mga amo ko naman, alam ko ng ugali nila, so alam ko na yung hindi ko dapat gawin, alam ko na yung gagawin ko, hindi na kailangang iutos kasi alam ko na yung gagawin ko. Then sa trabaho ganun din, alam na niya, alam ko na hindi na niya kailangan na sabihin pa sa akin na ito yung gagawin mo. So ako na lang yung arrange or ako na lang yung gumagawa ng system sa paraan ko. So ganun guys, naging matatag lang naman ako at naging matiisin. Yun lang, yung kailangan kasi natin para sa ating pamilya, kailangan maging matatag tayo. Kailangan tiisin natin kung ano yung nararanasan natin, kasi pasasaan ba at matatapos din lahat ng pagtitiis mo at makakauwi ka rin naman. Ako guys, hindi ko pa masabi na hindi na ako babalik kasi nga nag-aaral pa yung mga anak ko at ngayon ay nasa kolehiyo pareho, kaya mas kailangan ko pa rin talaga yung trabaho na ito kahit mahirap at medyo nakakapagod na, nakakasawa na, pero alang-alang sa ating mga anak ay gagawin pa rin natin kayong alam natin na paraan para sila ay masuportahan. So ito lang yung alam ko na trabaho. Pwede naman sana na lumabas, magtrabaho sa labas, pero naisip ko rin yung magiging posibilidad, hindi ganun kadali ng trabaho sa labas at baka hindi ko kitain yung ganong kinikita ko na rito, kasi nga every time na bumabalik ako is dinadagdagan naman niya ako. So kumbaga nai-inspired ako na bumalik. Then mabait naman si amo kaya tumagal rin ako. Hindi man ganon ka perfect, pero kumbaga kaya ko ng pagtiisan at pagtiyagaan. Kaya nanatili ako sa kanya ng pabalik-balik. Pati yung mga anak niya is napalapit na rin sa akin dahil ako nga yung nagpalaki. Kaya kabisado ko na rin sila. Mababait naman sila sa akin kaya nagtagal ako. Hindi lahat ng OFW ay kagaya ko na naka-experience na makarating at makapunta sa mabait na amo at maayos ang pakikitungo ng amo. Kaya sa mga OFW na kagaya ko na hindi kagaya ko yung napuntahan, ipagpe-pray ko po kayo na sana ay makahanap kayo ng maayos na amo. At kung hindi po maganda yung trato sa inyo, maaari po kayong pumunta sa embahada para po kayo ay matulungan at magpalipat ng amo. Subukan nyo po na gumawa ng paraan kung talagang hindi maganda yung pakikitungo sa inyo ng inyong amo. Huwag nyo pong tiisin kung talagang hindi naman makatao yung pagtrato po sa inyo. Yan lang po yung maipapayo ko sa mga OFW na hindi na nila kayang tiisin yung kanilang mga amo, kasi kung hindi nyo din po lalabanan ay kayo rin po yung mahihirapan po dyan. So sana po guys ay nakatulong ang video na ito sa akin pong karanasan, sa akin pong pagtatagal dito po sa bansang Kuwait, at nawa po ang kalahat ng mga kapwa ko OFW po ay pagpalain po at ingatan po palagi ng ating Panginoong Diyos. Marami pong salamat sa inyong panonood.